Alright mga kababayan, magandang gabi po sa ating lahat. Siguro ko alam na ninyo kung ano ang topic natin. Opo, kasi ito ang topic sa lahat ng mga vlogger, mga mainstream media. Ito pong tungkol sa panggugulo ng ating napakagaling na Vice Presidente. Alam mo mga kababayan, nabubulol tuloy ako. Itong pagkakaroon po natin ng Vice Presidente na ganito ang karakter, ganito ang pagkatao. Kasalanan na rin po ito nung mga pumili dito na maging running mate. Sino po ba ang pumili dito? Hindi ba yung magkapatid na mismo na Marcos? Si Amy. Si Amy yata ang may promotor dito eh. Parang sumunod na lang naman si PBBM eh. Well, sabihin na natin silang dalawa. Si Amy at si PBBM ang may gusto na ang pumili dito kay Sara Duterte parang maging Vice Presidente. Kasalanan ninyo ito eh. Unang-una, Amy Marcos at yung lahat dyan na nagdesisyon na si Sara ang kunin na maging running mate. Hindi nyo man lang ba inimbestiga ang karakter nito, pagkatao nito? Naging mayor yan, naging vice mayor, naging mayor. At saka kahit papano, yung 6 years na pamumuno ng tatay na si Digong, kahit papano alam natin. Pero bakit nyo pa kinuha na maging Vice Presidente, running mate, noong 2022, itong si Sara? Tapos ngayon, eto, para kayong kumuha ng bato na ipukpok sa ulo ninyo. Kasi ngayong nanalo na, naging Vice Presidente na ito si Sara, anong ginagawa? Di ba ngayon pinagbabantaan ang buhay ninyo? Gustong patayin ang Pangulo, ang First Lady, at si Speaker Romualdez. Si Romualdez ang tumulong noong kampanya na according mismo kay Sara, wala siyang ginawa, sasampa na lang siya doon sa float, sa sasakyan. Pati pagkain, alagang-alaga. Bakit ngayon nagkaganito? Hindi man lang ba ito tinanaw na utang na loob ni Sara dito kay Martin Romualdez? O baka naman talaga kasi sa simula't simula pa man, talagang iuna ang plano ninyo nila Gloria. Siguro may palagay ako na itong si Gloria Arroyo ang may promotor nito. Dahil may history nga yung babaeng yan eh. Sa pagpapatalsik ng pang-aagaw ng kapangyarihan, di ba? Yung ginawa niya kay Erap. Tapos ngayon, gusto nilang gawin kay PBBM. At dahil hindi nangyari, nalalabuan silang mangyari, galit na galit si Sara kay Martin Romualdez. Masyadong insecure. Sa totoo lang, mula pa nung bago-bago pa lang, mula nung hindi natuloy yung kudita nila kay Martin Romualdez, dahil gustong umupo si Gloria, nang sa ganon, pwede na lang ang dali-dali nang i-impeach itong si BBM. At si Sara na ang uupo. Dahil hindi nangyari yon, at nakikinikinita siguro nila, napapansin na mukhang si Martin Romualdez ang mamanukin ni BBM sa 2028. Kaya ngayon, galit na galit siya kay Romualdez. 'Di ba? Binansagan pa niya ng tambaluslos.
na napaka-bastos na klaseng paghahalintulad sa isang tao, sa isang disenteng tao, disenteng lalaki. Tapos ngayon, ito sa dramang ito dito sa pag-hostage niya ni Sara sa sa House of Representatives. Yes, yun ang matatawag ko eh. Hindi si Sara ang hinostage, kundi si Sara ang nang-hostage. Hino-hostage ni Sara ang House of Representatives. Hino-hostage ni Sara ang kapangyarihan ni Martin Romualdez dahil si Martin Romualdez ang pinuno diyan sa House of Representatives. Nang aagaw, siguro hindi niya kayang agawin ang Malacanang, ngayon ang inaagaw niya ang House of Representatives. Hindi na ako papakita ng mga video ng kung ano-ano tungkol diyan sa ginagawang gulo, diyan sa panggugulo ni Sara. Dahil sawang-sawa na nga ako manood eh. Lahat na lang na mapuntahan ko, vlogger, sa mainstream, mapapanood mo yung video ni Sara na nagmumura. Mga kababayan, ito ba ang gustong maging pangulo? Kababaing tao, in public, grabe kong magmura. Itong mga kinikilos na ito ni Sara Duterte, itong ginagawa niyang ito, nagpapakita lang na hindi talaga siya pwedeng maging pangulo. Imagine, Vice President pa lang yan. Ano pa kaya kung pangulo na yan? Lahat na lang kaya niyang hawakan sa leeg. Lahat kaya niyang pilipitin. Di ba? Siya ang batas. Hindi sumusunod sa batas. Kasi, para sa kanya, siya ang batas. Hindi niya maintindihan yung maling ginagawa niya na overstaying diyan sa House of Congress. Ginagawa niyang bahay. Abogada yan ha. Lawyer, abogada na hindi alam ang batas. O baka naman talagang wala naman talaga yung natutunan yan nung nag-aaral pa yan ng law. Kasi kung meron, hindi yan dapat ganyan kikilos. O talagang nasiraan na talaga ng ulo. Mga kababayan, sorry to say, pero talagang kagaya ng sinasabi ng marami, sira ulo na. Wala na sa katinoan. Baliw. Baliw, lukaret, impakta. Pero sa kanila, para sa kanya at sa mga supporters niya, tama si Sara. Itong nangyari pong ito sa panggugulo dyan sa House of Representatives, planado. Halatang halata planado. Sa kanya na mismo nga nanggaling na we've been planning. We've been planning. Talagang pinaplano nila at kung sino-sino ang mga katulong niya sa pagplano, yan, yung mga kasama niya doon sa virtual press conference niya. Nandoon si Badoy, si Lorraine Badoy, yun lang makilala ko doon, yung Ana Malindugoy, na matalino, pero hindi ginagamit sa tama ang talino. Napanood ko yung interview dito doon sa isang foreign journalist Puro mga kabalbalan ng pinagsasasabi. Grabe mga kababayan na ginagawa ni Sara. Panggugulo. Nakakagulo siya. Ikaw, Sara Duterte, nakakagulo ka. Nakakagulo ka sa tahimik na takbo ng pamahalaang ito.
panggulo. Panggulo ka sa bansa. Ang mga kababayan, hindi nyo na mapapansin, ang gaan-gaan ng bibig niya magsalita ng mga salitang patay, ipapapatay, papatayin, pupugutan. Saan niya yan natutunan? Sa tatay niya, sa Davao. Pero magaling na teacher itong tatay niyang si Digong. Saan ba niya yan matutunan? Di sa tatay niya. Sinasabi ko na magaling magturo itong si Digong dahil mas marunong pa sa kanya itong estudyante niya, anak niya si Sara. Mas matindi. Ewan ko na lang mga kababayan kapag ito nangyari na makaupo nga yan sa Malacanang. Ewan ko lang kung ano mangyayari sa bansa natin. Baka yung nangyaring EJK nung panahon ng tatay niya, doble, triple. Ang daling pumatay Parang, ang pagpatay ng tao para kay Sara, parang napaka-ordinaryo, napaka-normal. Napaka-normal lang sa kanya. My goodness! Vice President ka, napakataas na posisyon sa gobyerno at nagbabalak maging pangulo, tapos ganito ang ipapakita sa mga tao, sa taong bayan, sa mga Pilipino, ganitong klaseng ugali na ang dali-daling pumatay. Tapos hindi marunong sumunod. Hindi marunong sumunod sa batas, sa mga rules. Napaka-unreasonable ng mga gawi-gawi. Hindi maintindihan na hindi siya pwedeng tumira dyan sa House of Representatives. Porke ba binigyan siya, porke ba binigyan ka, Sara, ng permiso ng kapatid mo na lagi namang absent, binigyan daw siya ng permiso ng kapatid niya na gamitin yung kwarto. Bakit? Pag-aari ba yan ni Pulong? Hindi yan pag-aari ni Pulong. Pag-aari yan ng House of Congress. Pag-aari yan ng gobyerno. Pag-aari ng taong bayan. Kumbaga, para ka lang dyan transient occupant. Ipinapagamit lang yan sa iyo kay Pulong. Doon lang sa term na siya sa kanyang termino bilang isang congressman. Hindi ko maintindihan na anong klaseng abogado ito. Hindi niya alam na bawal, hindi pwedeng mag-stay dyan. At may balak pa na hanggang New Year. Diyan siya mag-New Year sa House of Congress. At hindi siya nagpaalam kahit kanino. Kay Pulong lang. Na akala mo pag-aari. Ganito. Yan. Ang gusto na maging leader ng mga supporter niya. Lahat aariin. Lahat na lang aariin. Pag-aari niya. Pag-aari ng pamilya niya. Imagine, pa-cute Nagpapa-cute pa, kaysa nagpabili na siya ng tali dahil doon siya maglalaba. Maniwala ko sa'yo maglalaba ka. Marunong ba yan maglaba? Kahit panty niya siguro, yan marunong maglaba Tapos ito pa, ang mga kadramahan na nangyari dyan. Alam natin, akala ninyo maloloko ninyo ang tao? Yung mga ginagawa ninyo, puro drama. Planado. Ano ba to? Planadong-planado ninyo ang mga ginagawa ninyo. Yung mga at puro kayo madrama. Ang arte-arte. Itong Zuleika Lopez, napaka-OA. Sobrang kaartehan. Ang arte-arte.
Noong nasa Congress hearing, maayos naman ang demeanor niya eh. Nung hanggang sa ikinulong siya, maayos naman. Nung dumating si Sara Duterte, naging maarte. Kung makaatungal, gano'n na lang. Kasi I'm scared. Baka daw kung anong gawin sa... Ano naman ang gagawin sa'yo? Re-rapin ka dyan? Ano man ang akala nyo sa mga bantay dyan sa House of Representatives? Mga manyakis na kagaya ng mga amo mo? Kaya baka kung anong gawin siya, baka patayin siya. Sino naman ang papatay sa'yo dyan? Pati itong sa Sara, pinag-iisipan si Martin Romualdez na papatayin siya. Huwag ninyong igaya ang ibang tao sa mga pag-uugali ninyo. Kayo kasi, sanay na sanay kayong pumatay. Mamamatay tao kasi kayo. Tapos ngayon, binibintangan ninyo yung ibang tao. Si Martin Romualdez, pinagbibintangan mo na ipapapatay ka. Kagabi may binanggit pa itong gagong Ensaymada vlogger, dating BBM vlogger, tapos lumipat sa DDS vlog, maging DDS vlogger, dahil lang sa isang Ensaymada. Hindi nagustuhan yung ipinakain na Ensaymada doon sa Malacanang. Gusto kasi, ano kayang gusto? Hamon, lechon? Dahil doon, lumipat na sa mag-DDS na. Siguro mas malaki kasi. Diyan kasi busog ka. Nagbababanggit kayo ng people power eh. My goodness. Ang people power ninyo, ano ba ito? Yung people power ninyong yan, ang tagal-tagal na yan eh. Ang lakas ng loob niyo, masyado kayong ilusyonada. People power? Daydreaming. Sinong siraulo na Pilipino ang sasama sa inyo para mag-people power? Para patalsikin yung matinong Pangulo. Tapos ang ipapalit, isang impacto. Kaya naman, every Friday, nagtatry kayo mag-people power. Tapos iilan lang kayo, nabibilang lang kayo sa kamay. Tapos people power. Yung mga ginagawa ninyo dyan, kasi gumagawa kayo ng drama, gumagawa kayo ng eksena, para masira yung administrasyon. At nang sa ganon, makahikayat kayo ng mga Pilipino na mag-people power, mga ulol. Nakikita na, hindi naman bulag, hindi naman, may common sense ang Pilipino. Hindi kami kagaya sa inyo, walang common sense. Na kahit na mga sinungaling, mga corrupt, mamamatay tao, sinusuportahan ninyo. Tapos ngayon, idadamay nyo pa kami? People power ninyo? Yang mga paiyak-iyak niya na sobrang man makaatungal itong Zuleika Lopez na ito. Ililipat ka lang sa Veterans Hospital? Grabe na makayakap kay. Ano ba yan? Totoo nga yata yung sinasabi ni Montulfo na talaga may relasyon kayo eh. Well, wala akong pakialam. Marelasyon kayo. Talagang nakapagtataka kung bakit si Sara ang nagsusumiksik na magbantay kay Lopez. Bakit hindi yung pamilya niya? Mga magulang niya, kapatid niya, kamag-anak. Kamag-anak ba yan si Sara? Kaya pala nagsusumiksik diyan sa House of Representatives to the point na baliin yung mga rules diyan sa House kasi gusto palang mag-babysitter. Opo mga kababayan, gusto mag-babysitter ni Sara Duterte diyan kay Zuleika. Nakala mo naman baby. Pa-baby eh. Pa-bebe. Gusto
Gusto mag-babysitter, mag-caregiver, tapos bodyguard. Itong si Sara Duterte. Alam mo kababayan, yung mga nakaraang mga pinagsasabi ni si Sara, kagaya nung yung kanyang Halloween press con, yung Drag Me to Hell press con, matindi na yun ha. Mas matindi ito ngayon. At patindi ng patindi ang mga ginagawa niya. Ngayon talagang openly, publicly, na ipinapakita niya, ipinaparinig niya na kaya niyang patayin ang first family. Kaya niyang pumatay. At yung sinasabi nitong Ensaymada vlogger na kesyo may plano daw, mag-ingat kayo madam, kasi nabalitaan namin mayroong Project Romanov. Project Romanov, pinagbibintangan yung si PBBM na may Project Romanov na iligpit yung Duterte. Excuse me, ikaw na Ensaymada vlogger ka. Baliktad. Hindi kaya yung Duterte ang may plano niyang Romanov, Project Romanov na sinasabi mo? Dahil yung Romanov na yan, narinig ko yan kay Baste na balak nilang igaya ang Marcos family doon sa Romanov family na binasaker ng mga rebelde. Sa inyo yan na project. Tapos ibibigay ninyo kay PBBM. Wala sa personality ni PBBM ang maging killer. Kayo yon. Kayo ang mga killer. Itong mga ginagawa, itong panggugulo ni Sara. Planado. Drama, planado. Planado para magkaroon ng people power. Excuse me. Manigas kayo. Sinong lukulukong Pilipino ang sasama sa inyo? Sinong lukulukong siraulong Pilipino ang papatalsikin ng isang pangulo na matinong nagtatrabaho? Tapos itong si Sara may gana pang sabihin na hindi marunong maging pangulo. Talaga lang ah. Ikaw, marunong ka ba maging pangulo? Hindi, kahit nga pangalawang pangulo, hindi ka marunong eh. Ang mga project mo, puro mga kopya lang eh. Photocopy. Walang originality. Ano ba yun? Burial. Libreng sakay. Ayuda. Kinukopya lang yung mga project ng ibang mga government agencies na ginagawa ng dati. Wala kayong maisip na original project? Ako meron. O di ikaw na. Sige nga. Mga kababayan, ang dami-daming problema ng bansa natin, nagpapaproblema, dagdag pa problema pa itong si Sara Duterte. Hindi na nakakatulong mga kababayan. Ikaw, Sara Duterte, imbis na tumulong ka sa gobyerno, ginugulo mo pa ang matahimik na pamumuno. Hindi ka nakakatulong, panggulo ka. Panggulo. Nanggugulo. Ginugulo. Hindi nakakatulong. Hindi ka na nagiging asset, kundi ikaw ay liability. Sayang na sayang yung pagkalaki-laking isinasahod sa iyo. Wala namang pakinabang sa iyo ang bayan eh. Wala kaming pakinabang sa iyo. Ikaw ang nagkikinabang sa pera ng bayan. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga gulugulong ganyan eh. Dahil sa mga pera ng bayan na ipinagbubulsa mo, winaldas-waldas mo. Hindi ka nakakatulong. Mariosep. Panggulo. Mga kababayan, hindi ko maisip kung nagkaroon man lang ba ng inkling itong magkapatid na
sila PBBM at Amy Marcos na pwedeng umabot sa ganito? Sa dinami-dami ng matitinong tao sa paligid, bakit si Sara Duterte pa ang kinuha ninyo na running mate ni BBM noon? Ang daming matinong tao. Sana hinayaan nyo na lang na tumakbo yan na Pangulo. Hindi naman mananalo kay BBM yan eh. Ngayon yan ang pinagmamalaki niya, na ang nagpapanalo kay BBM, siya. Ang kapal. Ang naging boto mo lang naman 1 million plus, 1,600,000. Dahil yung 31 million, kami yun. Marcos supporter yun. Tapos ngayon, binabaligtad. Kesyo ginamit lang daw siya. Excuse me, kayo ang nanggamit? Duterte family ang nanggamit sa Marcos. Diba? Nung tumakbo si Digong, yung tatay mo, nung 2016, hindi naman mananalo yan eh. Kung hindi tinulungan ni Amy. Tinulungan ni Amy Marcos, kaya nanalo yan. Tapos ngayon, kayo ang walang utang na loob. Kayo ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Isusundot-sundot nyo pa yung kayo ang nagpalibing kay Apulacay sa libingan ng mga bayani. Hindi ba yun ang naging deal ninyo? Diba? Tutulungan ka namin maging Pangulo basta ipalibing mo yung tatay ko sa libingan ng mga bayani. Tapos ngayon kung makapagsalita kayo, kayo ang nagpalibing? Ikaw ba ang nagpalibing? Kayo ba? Talaga namang may karapatang malibing sa libingan ng mga bayani si Apulacay dahil siya isang sundalo at naging Pangulo. Supreme Court ang nagdesisyon, nagbigay ng go signal para ilibing si Apulacay dyan sa libingan ng mga bayani. Hindi kayo. Excuse me. Tapos ngayon gusto mong hukayin yung doon sa libing? Kasi iniisip ninyo na kayo ang nagpalibing? Subukan ninyo. Subukan mo, Sara. Tapang-tapangan lang ano. O mga kababayan, sana kung naging matalino si Amy Marcos, ako ang tingin ko si Amy Marcos ang nagpumilit niyan eh. Nung tinulungan niya si Digong noon ng maging Pangulo, nagpaalam ba siya kila BBM? Mukhang sarili lang niya na diskarte yun eh. At itong pagpili kay Sara na maging running mate, I don't believe na si PBBM ang pumili nun. Baka ang gusto maging running mate ni PBBM baka si Martin Romualdez. O kung sino man, mga kakilala ni First Lady. Ang tingin ko si Amy Marcos ang may pakana niyan. Tapos ngayon pagbanta-bantaan ng buhay ng First Family. Pero si Amy, ligtas siya. Ligtas sa galit ni Sara. Ikaw, Amy Marcos, ang may kasalanan kung bakit meron tayong Vice President na lukaret. Pareho kasi kayong lukaret. O mga kababayan, ang sinisisi ko niyan si Amy Marcos eh. Siya ang gumawa ng paraan na yan ang maging Vice President. Hindi na lang pumili ng iba. Nakakahiya mga kababayan, nakakahiya sa ibang lahi, sa ibang bansa na mayroon tayong Vice President na lukaret, impacto, mal-edukada, halimaw. Maganda naman sana eh. Maganda naman sana si Sara eh. Kamukha ni Judy Ann Santos eh.
Kaso ang ugali, my goodness. Mga kababayan, mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Wag na wag ninyong iboboto yan sa 2028 kung yan ay tatakbo. At siraulo na lang kayo, siraulo na lang ang kung sino man na makikinig sa panawagan nila ng people power. Okay? Be wise, be smart, mga kababayan. Peace.